Kumusta kayo? Nung nakaraang video natin ay maraming mga nagtatanong sa akin, mga kaibigan natin na nagsisend ng mga messages. At yung mga tanong na yon ay susubukan nating sagutin lahat sa video na ito. Kaya sana ay wag nyong i-skip ang video at panoorin nyo po lahat, dahil baka isa ang mga tanong ninyo sa ating sasagutin ngayon. So simulan na natin ngayon. Ito, kaya daw bang hulugan ang sasakyan kahit lalamove lang ang trabaho? Yun. So by the way, yung tanong na yun ay maganda, dahil maraming mga kapatid natin sa larangan na ito ang gusto ring malaman kung kaya daw bang hulugan kung ang trabaho mo lang daw ba ay lalamove or transportify. By the way, yes, kayang-kayang hulugan yan. Kayang-kaya. Si lalamove at si transportify ay matagal na sa industry. So marami na siyang mga regular client at hindi yun nababawasan. Ito ay patuloy na nadadagdagan. So kayang-kayang hulugan yan. Samahan mo lang ng diskarte, pagtsatsaga, at syempre ay kailangan tanggalin natin ang ating katamaran sa ating katawan. Yun. Dahil marami sa ating mga kapatid na kakilala ko sa ganitong linya ng hanap buhay, ay yung iba ay hinuhulugan pa nga nila ang kanilang sasakyan. So kaya naman nila. Yun. Okay, sunod naman is, sir, saan po ang maraming booking? Yun. Sa aking pagbiyahe kay Lalamove at kay Transportify ay aking napansin na sa Makati at area ng BGC ay marami ang booking. So sa lugar na yun kasi ay andun ang sentro ng kalakaran sa Metro Manila. At syempre kung nasaan ang sentro ay andun din ang mga mararaming booking. At hindi lang naman sa BGC, hindi lang din naman sa Makati. Actually pag pumunta ka ng area ng Quiapo, yun, marami rin mga booking na pumapasok din doon. So yun, pwede nyo rin pasyalan yung lugar na yan. Sa lungsod ng Manila marami rin, hindi ka rin maubusan ng booking doon. So next is, okay lang ba na walang PA kay Lalamove? So ano ang PA? PA is Provisional Authority. Yun yung binibigay ng LTFRB para maging legit at maging legal ang pagbiyahe mo. Kung ikaw man ay magsasakay ng tao or ikaw ay magdi-deliver ng mga product at in-offer mo ang iyong sariling sasakyan para gawing public transportation, so kailangan mo ng PA. Pero ang alam ko kasi, ang PA ngayon ay kahit wala kang PA kay Lalamove, as long na hindi ka magsasakay ng tao, tumatanggap sila ng application kahit wala kang PA ang iyong kotse. Pero sa Grab, sa InDrive, sa Lalaride, obligado na kumuha ka ng Provisional Authority para makapasok ka sa kanila. Okay. Next is, pwede po may kasamang tao or dalawa kayo magdi-deliver kay Lalamove. Yun. So walang problema. Kahit isama mo yung asawa mo, isama mo ang anak mo, or kumuha ka ng pahinante mo, yun, wala namang problema yun. Kahit dalawa kayo sa sasakyan. So pwede magsama ng kasama kay Lalamove para mag-deliver. Next is, pwede po may kasamang tao or dalawa kayo magdi-deliver. So nasagot ko na yan. Next is, anong navigation apps ang gamit mo? Okay. So ang gamit kong navigation apps is yung Waze. So marami mga navigation apps ngayon. Merong Google Map, 'di ba? Ang ginagamit ko kasing navigation apps ay yung Waze. Bakit? Kasi user friendly siya. So yung user interface niya ay maganda at malamig sa mata, hindi katulad ng ibang navigation apps na medyo marami ka pang babasahin, maliliit ang kanyang mga linya. So hindi katulad kay Waze kasi is malalaki ang bold letter at maganda sa mata, magaan sa mata. So basta as long na updated ang iyong apps at hindi ito outdated, ay hindi ka maliligaw at nasa tamang lugar ka pa din kapag ginamit mo sa Waze. Make sure na kailangan updated lagi ang Waze mo. Ayun. At kung ikaw ay dadaan ng expressway at wala ka namang bala, or
ayaw mong dumaan sa expressway at wala ka naman balak talagang dumaan doon, so i-off mo sa settings yung avoid tollway. So yung kasi nagiging main reason ng mga kapatid natin kung bakit daw sila naliligaw na pinapadaan daw sila ni Waze sa expressway. Syempre kasi naka-on ang kanilang tollway, so kailangan i-off mo yon para hindi ka doon padaanin. So accurate naman si Waze at yun din ang aking ginagamit bilang navigation. So next, OFW ako. Pag uwi ko, ganyan na lang din ang trabaho ko. Hindi ko alam kung ito ba ay tanong or siya ay nagsasalaysay lang. So kung nagsasalaysay ka lang, very good. Okay, pwede naman kahit pag uwi mo rito, so magpundar ka lang din ng sasakyan para hindi na hulugan, then ipasok mo sa maraming pwede ipasok yung sasakyan. Kung yun ay brand new, pwede mong siyang ipasok sa Grab, pwede mong siyang ipasok sa InDrive, sa Lalamove, sa Transportify. Kung gitong klase ang linyang trabaho na gusto mo, yung about na nagmamaneho ka din sa kalsada ka, kumikita, much better na ipasok mo sa lahat ng mga platform na nasabi ko. Alright. And next naman is magkano dapat ang gross income mo para masabi na kumita ka. So kailangan ganito. Ang gross income is yung hindi pa malinis, hindi mo pa nalilinis ang buong kinita mo sa maghapon. Example, wala pa yung gas, wala pa yung maintenance. So kailangan mong kumita ng at least 3,500 pesos para masabi mong kumita ka. Kasi sa 3,500 pesos, babawasan natin yun ng approximately 1,000 pesos para sa yung gas. Then yung top up mo kay Lalamove na 20% is approximately nasa 500 to 600 pesos yun. So sa 3,500, malamang kikita ka doon ng 2,000. Then hindi pa kasama doon yung mga tips. So yung mga tip na yun is pwede mo na lang din yung itabi pang maintenance ng auto natin. So hindi naman kasi nasisiro lahat tayo. Kumbaga example, bumiyahe ka ngayong araw tapos walang nag-tip sa'yo, malabo yun. Malabo pa sa sabaw ng pusit yun. Meron mga customer natin talaga na nakakaintindi sa atin na nagbibigay ng tip. So maraming pong salamat sa mga customer na nabanggit ko, yung mga mababait. So next naman ay, sir, anong oras magandang bumiyahe kay Lalamove? Yun, ganito gawin mo. Gising ka ng 4 AM. Then syempre ligo ka, kain ka, almusal ka. Then alis ka ng 5 AM. Tapos yun, marami na mga nagbubook nun, mga ganong oras. Simulan mo bumiyahe sa umaga. Then kung kinakailangan mag-render ka ng overtime or mahabang oras sa kalsada, mahabang oras sa biyahe, kailangan gawin mo, pues gawin mo yun. Dahil kung mga 5 oras ka lang din babiyahe, wala. So kailangan bumiyahe ka ng umaga, then umuwi ka ng gabi. Yun, that's it. Next is, delikado ba magbiyahe ng Lalamove sa gabi? Well, actually ang sagot ko dyan 50-50, kasi lahat naman ng mga bagay na sa gabi mo gagawin ay hindi ka naman sigurado. Example, ikaw ay nagtrabaho ng angkas or joyride, di ba? Or Lalamove na motor sa gabi, di ba? Mas prone sila kasi sila ay nakalabas yung kanilang katawan, di ba? Hindi katulad pag nakakotse, nakatago ka dito, mas delikado pa nga sila. At kahit anong klase ng trabaho, di ba? Hindi lang sa delivery industry, kung ikaw ay panggabi, sa tingin ko mas delikado 'yon, di ba? Dahil syempre madilim, mas gustong-gusto ng mga masasamang loob na sa dilim sila lumabas at doon sila gumawa ng mga maling bagay. So ang masasabi ko lang din diyan is yes, ingatan mo lang din ang iyong sarili at maging vigilant ka sa paligid mo pag ikaw ay bumabiyahe sa gabi, kahit anong trabaho yan. Then next is, magkano ang dapat na itabi sa maintenance kada araw? Sa kotse, 200 pesos. Itabi mo yan araw-araw. Yan, 200. Then pag medyo maganda-ganda may kinita mo, gawin mo 250, 300. Basta magbababa sa 200. Yun. Ang gawin mo na lang is, kailangan meron kang 200 pesos na itatabi araw-araw para sa maintenance ng ating sasakyan. Next is,
saan ka nagpapagas at anong gasolina kinakarga mo? Actually sa Unioil ako nagpapagas at ang kinakarga ko ay yung 91. Hindi ako nagpapakarga ng mga 95, 98. So sapat na yung 91. Sa una-una sa lahat is pares lang naman silang gasolina. Then yun pa nga mas preferred ng ating manufacturer ng ating sasakyan na ang ikakarga natin sa ating mga auto or ating mga kotse is yung unleaded na kulay green lang, which is yung 91. Yun. At pwede ka rin magpakarga sa sa clean fuel. Actually sa mga clean fuel, 'di ba, may banyo doon. So pwede ka pang maligo doon So pwede ka pang magpahinga kasi na-allowed naman nila mag-parking yung mga customer nila. So kung ikaw ay mas mahabang oras ang nailalagay mo sa kalsada, pwede mo ring gawing alternative na parkingan or pahingahan or liguan si clean fuel. Yun. Saka okay din yung kanilang mga gasolina ino-offer kasi si clean fuel alam ko parang lang din yan parang Japan din siya, parang si Unioil. Yun. Then ano pa ba? Ano ang diskarte mo sa oversize at overweight na item? Yung iba kasi pag sinabi nilang oversize at overweight, kinakancel nila. That is a big no. Para ka nagtampo sa bigas. So ganito na lang gawin mo, tanggapin mo yung item. Since na oversized naman siya, 'di ba? Gawin mo na lang, kausapin mo lang din yung nagpadala na kung pwede ay dagdagan na lang yung shipping fee. Daanin mo sa pakikipag-usap ng malumanay. Wag po yung medyo parang galit tayo, 'di ba? So medyo arrogant din dating natin. Yun na lang, ipaliwanag natin yung dapat na gawin kasi nga oversize po yung pangarga, then padagdag na lang tayo kahit magkano. Ayun. So sa ganung paraan is masisettle natin yung ating problema sa mga oversize na weight at kausapin na lang din natin si customer na next time i-book na lang yon sa dapat nasa sasakyan, sa dapat na kung ano ang weight category or size category ng sasakyan na kailangan nilang i-book sa mga items na isasakay nila. So ngayon is padagdag lang muna tayo, then after nun okay na. Tapos nagbabaon ka ba ng pagkain kapag nabiyahe? Yes, baon ka ng pagkain kasi unang-una sa lahat, ultimong tubig wala na, libre sa panahon ngayon, 'di ba? Magkano lang yung ganito na tubig na maliit, 15 pesos, 'di ba? So kung ikaw ay nagbaon ng tubig, so nakatipid ka na ng tubig. Ikaw ay nagbaon ng pagkain, hindi ka nakakain sa mga pare, sa mga mami, sa labas, 'di ba? Hindi mo na kailangan kumain doon. Gagastos ka pa ng mga 100 pesos para lang sa iyong food and sa iyong water, higit pa nga, 'di ba? Kung ikaw ay nagbaon, 'di ba? Kung ikaw ay nagbaon, so tipid na 'yon. All right? Next naman is ito. Bago lang po ako sa Maynila at hindi ko pa kabisado mga kalsada. Pero interesado ako pumasok sa Lalamove kaso natatakot ako. 'Yun. Sino man naman kasi ang mga hindi matatakot kung ikaw ay first timer sa Maynila? Kasi unang-una sa lahat, syempre 'di ba, sanga-sangang kalsada, maraming stoplight, maraming kanto, may mga one way. Pero sana wag kang matakot sumubok. Wag kang matakot na sumali or mag-join sa Lalamove and Transportify. Wag kang matakot na mahuli. Wag kang matakot na pumunta sa mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Wag kang matakot. Ang gawin mo is pag-aralan mo. May sinusundan ka sa sasakyan, nakita mong pumasok sila ron, ibig sabihin pwedeng pumasok doon. Or kailangan is maging mapagmatsyag ka. Example, stoplight, tapos may nabasa kang no right turn on red signal. Huwag kang kakanan, huwag kang liliko kahit maluwag yan. So hindi ka naman basta-basta maliligaw sa Metro Manila kasi marami naman mga guide na mga karatulan na pwede mong mabasa at pwede mong sundan. At marami ring mga sasakyan na pwede mo ring sundan. Yung mga example hindi mo kabisado, 'di ba? Sunod ka lang sa kanila. Then marami ng mga alternative na mga pwede mong gawing pwede mong sundan. Example, nag-iisa ka lang sa kalsada at wala ka namang masundan, 'di ba? So marami mga ways, may mga Google Map na pwedeng gamitin. So magtiyaga ka lang din na aralin yung mga navigation apps na yon at ikaw ay hindi na maliligaw sa Metro Manila. By the way, huwag kang matakot sumubok. Kayang-kaya mo yan, ako nagsasabi sa'yo. Tapos sunod is, hindi ba ako huhulihin kung nakapark lang ako sa gilid
ng kalsada habang nag-aantay ng booking. Magastos kasi kapag ikot ng ikot pero wala namang karga. Totoo, wala kang karga tapos naghanap ka ng booking, ikot ka ng ikot, so nagko-consume ka ng gas, di ba? Nagko-consume ka ng gulong, di ba? Kaya marami tayong mga napapansin ng mga TNBS na walang pasahero or mga lalamove, mga sedan na nakahinto lang sa gilid-gilid. Actually, bawal 'yon. May mga lugar sa Metro Manila na kumbaga no stopping anytime, bawal huminto sa lahat ng oras at no parking zone, di ba? Pero kung matagal ka na sa Metro Manila, matagal ka na sa lugar, alam mo na yung mga pwedeng hintuan, pero bawal huminto doon na. Pwedeng hintuan na hindi naman masyado hinuhuli. Hindi naman hinuhuli yung area na yun. Mapapansin mo yan kapag marami mga sasakyan na nakahinto doon, at yung mga sasakyan na nakahinto doon, pwede ka naman pumila sa likod nila, di ba? At ingat-ingat ka lang din. So tingin-tingin ka lang din sa side mirror mo dahil marami mga nagrurubig na mga gwardiya or mga nagrurubig na mga enforcer at naninikit na lang bigla yun. Basta ang advice ko lang dyan is kailangan doon ka sa mga gasoline station mag-park at doon ka mag-antay ng booking hanggat maaari. Pero kung wala naman talaga mga gasoline station, isundan mo lang din yung mga nakapark na mga sasakyan sa gilid-gilid dahil yun din ay nag-aantay din ng booking yun katulad mo. Alright? So next is, ano po ang maganda, long ride or short ride? Okay? So sa biyahe natin kay Transportify at kay Lalamove, may mga long ride din dyan, mga long distance, di ba? Yung mga short ride naman yung around Metro Manila lang. Ang gawin mo ganito, pares naman sila maganda Ang gawin mo ganito, pag long ride dyan, example yung mga biyaheng Baguio, mga biyaheng Tarlac, diba? Pick up Metro Manila tapos deliver sa Bataan, pick up Metro Manila, mga deliver Olongapo. Yun, kunin mo yon. Then mag-antay ka pa ng kasabay. Kunin mo. Example, pumick up ka ng Metro Manila tapos ang deliver ay Subic. Okay, na pick up pa na, di ba? Kausapin mo lang din yung nagpadala na sasabayan mo lang din yung kanilang pangarga, papunta lang din sa area na yun. Babait naman yung mga ating mga customer, naintindihan naman nila yan. Alam mo bakit kailangan sabayan? Unang-una sa lahat, mas malaki ang income mo kapag may kasabay yung booking mo. Pangalawa, isipin mo to, yung toll gate, di ba? Sa toll gate, isang beses ka lang magbabayad, pero pwede mo namang singilin ng toll gate yung tatlong booking na kasabay, yung tatlong booking na na-pick up mo sa Metro Manila papunta ng Subic, papunta ng Olongapo, papunta ng Zambales, 'di ba? Singilin mo yung isa doon. Example, singilin mo siya ng 600 papunta. Siyempre, dadaan ka ng expressway. Then yung pangalawa, singilin mo din ng 600. Then yung pangatlo, singilin mo din ng 600. So doon pa lang, diskarte, bawing-bawi ka na, diba? Bawing-bawi ka na sa toll gate times 3. Alright, yun ang diskarte. So naka-double book o naka-triple book ka na, malaki ng income mo, bawing-bawi ka pa sa toll fee. Then sa mga short ride naman, okay din naman ang mga short ride. Kasi unang-una sa lahat, mas malalapit mo yung malalapit lang yung mga pick up and delivery location. So mas mabilis mo lang din natatapos ang booking mo. Mas mabilis mo natatapos ang booking mo, may papasok na naman sa'yo, mabilis mo na naman matatapos, may papasok na naman sa'yo, mabilis mo na naman matatapos, repetition at paulit-ulit. So makakarami ka ng booking kasi malalapit lang din ang deliver, diba? So ano ba mas maganda, long ride or short ride? Sa akin kasi parehas. So by the way, ako hindi ako masyado naglo-long ride, puro mga short ride lang din na binabanatan ko dito sa Metro Manila. Pero kumikita naman ako ng malaki. Next, paano po mag-apply kay Lalamove o Transportify? So ganito ang gawin mo. Syempre, hindi mo pa alam kung ano ang procedure na gagawin mo, di ba? Punta ka sa Play Store, then i-download mo yung Lalamove driver. Then pag na-download mo na yun, yung driver apps na yun ay para sa mga driver po yun, na hindi para sa mga customer na gusto mag-book, gusto magpa-deliver kay Lalamove. So i-download mo yun, then pag na-download mo na yun, step by step andun na po yun. Hindi mo na kailangan pa na malito kasi nga lahat ng mga step para makapag-apply ka kay Lalamove ay nandoon na sa driver apps na yun. And the same lang din yun kay Transportify. Download mo lang din sa Play Store yung Transportify driver apps nila. Then hindi na po kayo malilito. Ayan. Next, gusto kong kumuha ng sasakyan na boundary hulog. Magkano ba ideal na hulog nito per day at na hindi ako talo?
So ang gusto niyang tanungin sa akin, kung magkano daw ba ang boundary hulog ng Lalamove and Transportify. Sa Grab kasi is may mga sedan 1,200 to 1,000 pesos sa mga Grab and InDrive. Pero sa atin kasi is Transportify and Lalamove, mas maliit dapat doon. So supposed to be, sa tingin ko kailangan mga nasa 800 pesos ang boundary hulog per day. Dapat nga mga 700. Ewan ko lang, pero sa tingin ko yun, para kumita ka, na 700 to 800 ang boundary hulog. Kung ito ay Lalamove and Transportify lang naman din papasok. Next is ito. 8 hours duty lang po ako kay Lalamove at Transportify, tapos uwi na ako. Sapat na ba yun? Hindi sapat yun. Kailangan, sabi ko, yung mga nakarang video ko is kailangan maglaan ka ng at least 12 hours to 15 hours every day para kumita kay Lalamove and Transportify. Kung ito lang din ang gagawin mong source of income mo, example, wala ka namang trabahong iba, wala ka namang ginagawa sa buhay mo na pinagkukunan mo ng income, kay Lalamove and Transportify lang talaga ang yung source of income, tapos ikaw ay magtatrabaho lang, babiyahe ka lang din dito ng 8 hours, sa tingin ko talo ka. Hindi lang sa tingin ko, sigurado ako talo ka doon. So kailangan 12 to 15 hours every day, araw-araw mong gawin na kailangan yun yung oras ng biyahe mo, hindi dapat bumaba doon. Yun. Tapos ang gawin mo is, example wala ka pa namang 12 hours or nakaka 10 hours ka pa lang pero meron ka ng 3-5, tapos pagod ka na, pwede na yun. Kasi sabi ko nga, magkano ba dapat lang kailangan kitain kay Lalamove and Transportify, di ba? Para masabi mo talagang kumita ka. So meron tayo diyan na 3,500 pesos na limit. Kailangan ma-achieve mo 'yon para masabi mong kumita ka. So kung wala pa namang 12 hours sa kalsada at gusto mo na umuwi pero naka 3,500 ka na, di ba? Pwede na. All right? So 'yun. At alam ko po na marami pa po kayong mga tanong na gustong masagot. At medyo humahaba na po ang ating video, kaya sa susunod na upload ko ay sasagutin po natin ulit ang inyong mga tanong. At ito, maraming pong salamat sa inyong panonood, at sana ay nasa mabuting kalagayan po tayong lahat at mabuhay po tayong lahat. Maraming pong salamat.